Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, gusto ko lang na i-share sa iyo yung naging experience ko sa pag-aayos ng bagong karta de identita. Kasi nga, kung alam mo, ako ay naging cittadino Italiano na. So, kanina ay nagpunta ako doon sa komune para mag-ayos at mag-request ng bagong karta de identita na nakalagay doon ay ang aking citizenship ay Italian na. So, i-share ko sa iyo yung aking experience, yung mga information na nakuha ko, yung mga tips na sa tingin ko ay makakatulong sa iyo. Just in case na dumating sa pagkakataon na gagawin mo na rin Okay? So, papakita ko muna sa iyo, tapos sabihin ko sa iyo yung mga steps, okay? Na dapat mong sundin. So, kapag ikaw ay nakapag-juramento na, ikaw ay nakapanumpa na bilang ganap na Italian citizen, ay di gagawin mo ay i-check mo doon sa sito ng iyong komune de residenza kung mawala ka doon sa cittadinanza mo na Filipina ay naging Italiana na. Okay, so yun ay mga ilang araw na papalipasin mo after ng oath taking. And then kapag nakita mo doon na ikaw ay naging Italiana na, ang sunod naman na step ay i-konsenya mo, dadalhin mo din sa komune yung kopya ng iyong birth certificate na yan ay apostilled, tapos ay translated at saka legalized. Translated into Italian at saka legalizzato. So, i-konsenya mo yan doon sa komune. And in some cases, kapag ikaw ay married, ikaw ay may asawa at wala pang record sila doon sa komune, ay nahingi rin sila ng kopya ng marriage certificate. Kailangan din ay apostilled din. Kailangan din ay translated into Italian at saka legalized. So, maaari na hingin din niya sa iyo. So, dadalhin mo din. Kapag yung dalawa na iyan na document or yung birth certificate mo ay na-ikonsenya mo sa komune, pwede ka nang kumuha ng bagong karta de identita. Okay? Kung saan ay papalitan na at ilalagay doon na ang citizenship mo ay Italiana na. Okay? Ngayon, kapag ikaw ay kukuha ng bagong karta de identita, ay hindi mo na kailangan na kukuha pa ng appointment. Lalo na kung ang iyong hawak, yung luma mo na karta de identita ay valid pa. Kasi para makakuha ng appuntamento online, kailangan ay 6 months ay may expire na at least yung iyong karta de identita. Ay kung hindi pa yan gano'n at matagal pa ang validity ng luma mo, ng old mo ng karta de identita, ay hindi ka makakakuha ng appuntamento online. Kaya kapag kaganyang case, hindi mo na kailangan na kukuha pa ng appuntamento online. Ang gagawin mo na lang ay pupunta ka doon sa community residence mo, sa anagrafe. Tapos ay kukuha ka doon ng number. Sasabihin mo doon sa sportello na ikaw ay naging Italiano na at ikaw ay kukuha ng bagong karta de identita. So bibigyan ka nila ng number. So arayin yung mga documents sa dadalhin mo kapag ikaw ay nagpunta doon. Yung luma mo na karta de identita. Kung saan nakalagay doon na ikaw ay Filipina pa o Filipino. And then dadalhin mo din yung original na tessera sanitaria. At ako, ito yung ginawa ko at konsilyo ko din sa iyo ay mas maigi na sabi nga ipersikuresa, dalhin mo na rin yung iba mo pang mga documents. Halimbawa yung karta soggiorno mo or permesso di soggiorno, pati yung Philippine passport mo, iba pang documents, dinala ko din para kung sakali na hingin ay di dala mo. Pero hindi yun hiningi kanina. Ang kinuha lang na document ay yung luma na karta de identita at saka yung tessera sanitaria. And then, kailangan mo din magdala ng colored na photo tessera na white background. Kailangan ay yung tamang picture. Ibig sabihin ay hindi ka nakasombrero, maayos yung buhok mo, ayos yung suot mo, hindi tagilid yung iyong kuha. So, yun, i-check nila doon. Just in case na ikaw ay walang dala, o kaya naman yung dalawa hindi po pwede, meron doon mga kabina doon sa loob ng komune na kung saan ay pwede kang magpa-picture doon para yun ang gagamitin mo. And then, kailangan mo din na mag-ready ng 22.20 euros na pambayad. Either na magdala ka ng cash o kaya naman ay pwede ka magbayad na gamit mo ay Bancomat or card. So ito yung mga tips na kanina ay na-encounter ko habang nakikinig pa ako doon sa iba na kinakausap kaya ini-ready ko na din. So isi-share ko din sa iyo Raga. So pagpunta mo doon, alamin mo na agad yung iyong height. Okay? Yung height mo in centimeters. Kailangan ay alam mo na, ready ka na kasi itatanong yan sa iyo. Alamin nila. I-ready mo din yung iyong email address na ginagamit at saka cellphone number. Okay, dahil yan ay hihingin din. Ngayon, dahil kanina ay narinig ko na hinihingi doon sa iba mga nagpa-process. So, ang ginawa ko, kasi nahihirapan pa na i-spell yung email address, hindi pa magkaintindihan, baka mali pa. So, ang ginawa ko, kumuha na agad ako ng kapiraso na papel, isinulat ko doon ang aking email address at saka aking cellphone number. Kaya, nung hiningi noong nando sa sportello, ibinigay ko lang yung papel, tapos kinopya lang niya. So, mas mabilis. At saka matutuwa pa sa iyo yung
nando sa sportelo kapag ikaw ay ready. And then, tatanungin ka din kung gusto mo ba na maging organ donor just in case at dumating sa ganung pagkakataon. Kaya medyo din na alam mo na kung anong isasagot mo, kung si ba or no. Dapat ay makapag-decide ka na. Kung ikaw ba ay, kung gusto mo ba o hindi na maging organ donor. And then, magtatammark din doon, digital. Okay? Ang kailangan ay yung kaliwa at saka yung kanan na hintuturo. Yung ituturo naman kung paano. So, ari naman yung mga important infos. Tatanungin ka, experience ko kanina, tinanong ako kung magbabiyahe ba daw ako palabas ng Italia o sa Estero sa susunod na 10 araw in the next 10 days. So, sabi ko, hindi. Okay, kasi ang sabi ay once na makuha nila, dahil nga nag-process ka, kukunin nila yung old mo na karta identita at bibigyan ka ng rechibuta or provisorio, ay hindi ka po pwede na magbiyahe palabas ng Italia na gagamitin mo yung rechibuta na iyon. Hindi pwede magbiyahe. Lalo na kung ikaw ay mag-e-eryo palabas ng Italia. Pero, yung rechibuta na ibibigay sa iyo kapag ikaw ay nag-process niyan, do po matapos, okay, bibigyan ka, yun ay pwede mong gamitin pag biyahe within Italian territory. Dito sa loob ng Italia, pwede mo siyang gamitin. Walang problema. Ang problema lang kapag lalabas ka ng Italia. Kahit pa dito sa Europe. Basta lalabas ka ng Italia, hindi daw pwede. Ang rechibuta din na ibibigay sa iyo daw po ay pwede mo nang gamitin para makakuha ka ng Italian passport kung gusto mo na agad na kumuha noon at hindi mo mahintay yung karta fisika na ikukonsenya. Sa rechibuta din ay nandoon ng isang part ng PIN at saka ng PUK ng karta identita na yan ay kailangan mo sa pag-activate noong CIE. Yan ay yung parang speed. Pero sinabi naman doon na hindi naman yan obligatoryo. Pero value pa rin na i-TNI mo at i-activate mo para may speed ka na, may CIE ka pa na ginagamit. Ang isang parte naman ng PIN, di ba? Nandoon na yung isang parte. Yung kabilang parte, yung pambuo naman doon sa PIN at saka sa PUK ng karta identita ay kasama naman kapag ka natanggap mo yung karta fisika na ikukonsenya doon sa residensya mo. Doon sa sulat na dadating, nandoon yung isang parte para makumpleto mo yung PIN at saka PUK. Ang sabi pa ay 3 to 7 days ang previsto na araw bago dumating yung karta fisika sa iyong residensya. Tatanungin ka din kung doon ka sa building mo, sa kondominyo nyo ay meron porteria o wala. Okay? Tatanungin din yung iyong cheat of no. Kapag ikononsenya ang karta, ay dapat na matanggap mo yun. O kaya ng portinaryo. Kapag walang makakatanggap noong sulat, ang gagawin ng postino, mag-iiwan siya ng rakomandata. Tapos ay ikaw ay dadalhin mo yung rakomandata, pupunta sa posta para doon mo na ireretiro yung karta o yung sulat. Okay? Kung halimbawa, 30 days na hindi nare-retiro doon sa posta, so, nag-iwan yung postino ng rakomandata, tapos 30 days na lumipas, hindi nakukuha yung sulat doon sa posta, ang gagawin ni posta ay ibabalik na niya yung sulat. Okay? Na syempre doon sa sulat, nandoon yung karta de identita na bago. Ibabalik na yun ng posta sa komune. Kapag ka nagkaganon ay sa komune ka na pupunta para doon mo mismo iretiro ang iyong bagong karta de identita at hindi mo na kailangan pa na kumuha ng apuntamento. Okay, kung halimbawa na nagkaganon. Kaya medyo din na kapag kinonsenyo ng postino, yung sulat, yung karta de identita, ay matanggap yung portinaryo o tsaka naman ay o kaya naman ay ikaw mismo makatanggap para mabilis mo siyang makukuha. Wala nang ganong hassle. Additional na info. Pagdating sa pirma, di ba, papipirmahin doon sa papel, kailangan na hindi lalampas doon sa rectangle, doon sa box na nandoon. Kailangan na linawin mo sa kanila kasi may nakapag-inform sa akin na kailangan daw ay legible yung pirma doon. Yung aking pirma, hindi naman legible dahil tayo mga Pilipino, kung pumirma tayo ay gure-gure. So, yun. So, kailangan na itatanungin mo. So, sa experience ko kanina, dahil nga nang gano'n, tinanong ko sa kanya at ipinakita ko yung aking pirma, kung po pwede ba yun. So, ang sagot nung nandun sa sportelo ay pwede daw. Kasi, kung halimbawa na ang pirma mo ay simpleng ganun laang, sabi nga, kulwit laang, ay hindi nila yun pinapayagan. So, ang ginagawa nila ay pinapapirma ng legibile. Pero kung kagaya ng pirma ko kanina, na pirma naman talaga siya, na hindi naman ganun lang kasimple, so pinayagan. So, ang ginawa ko, yun ang ipinirma ko, yun talagang pirma ko at hindi ako ni-require na firma legible ang gawin. So, tip ko din niya sa Raga para sa ganun ay ready ka doon at hindi ka magkamali. Isa pang reminder, ay importante. Aring experience na rin na isinishare ko sa iyo ngayon, Raga,
ay iyan ay siyempre din sa Comune di Milano. Pero I suppose din na halos na parehas din naman yan kumpara doon sa ibang komune. Pero siyempre maigi pa rin na alamin mo ang procedure sa iyong komune di residensya kasi maaari na mayroong slight na difference, maaaring iba ng slight yung kanilang procedure at saka regulation. Yan ay syempre yan ay kailangan mo na susundin. So yun Raga, umaasa ako na itong aking pag-share ng experience sa iyo, ng info na aking nakuha kanina ay maaaring makatulong sa iyo at saka sa mga kakilala mo. Kaya sana ma-share mo rin sa kanila ang video na are. So yun, maraming salamat sa panonood mo. At si Raga, ala proxima.